Tayo'y laging nakitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamtan. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Panginoong Yesus, Ikaw ang daan patungo sa kaharian ng Ama. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo Jesus, Ikaw ang katotohanang magpapalaya sa amin. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesus, Ikaw ang aming buhay at muling pagkabuhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Si Joaquin ay 18 taon nang maghari sa Jerusalem, at ito'y tumagal ng 3 buwan. Ang kanyang ina ay si Nahustan na anak ni Elnatan ng Jerusalem. Si Joaquin ay hindi naging kalugod-lugod sa Panginoon pagkat tinularan niya ang kasamaan ng kanyang ama. Nang panahong yaon, ang Jerusalem ay kinubkob ng mga kawal ni Haring Nabucodonosor. Samantalang ang mga kawal ng Babylonia ay nakapaligid sa lungsod, dumating ang Haring Nabucodonosor. Nang magkagayon, sumuko sa kanya si Haring Joaquin, pati ang ina nito, mga katulong, mga pinuno at lahat ng tauhan sa palasyo. Binihag sila ni Nabucodonosor noong 8 taon ng kanyang paghahari. Sinamsampan niyang lahat ang kayamanan sa palasyo at sa templo, at tulad ng ipinagpauna ng Panginoon, ipinasira niya ang mga kagamitang ginto na ipinagawa ni Solomon sa templo. Tinangay niya ang lahat ng taga-Jerusalem, ang mga pinuno, mga kawal, mga dalubhasa at mga panday. Lahat-lahat ay umabot ng 10,000. Wala silang itinira liban sa pinakamahihirap. Tinangay nga niya sa Babylonia si Joaquin, ang ina nito, mga asawa, mga pinuno at lahat ng pangunahing mamamayan sa Jerusalem. Tinangay rin niya ang may 7,000 kawal at ang 1,000 dalubhasa at mga panday na pawang matitipuno at angkop maging mandirigma. Si Natanias ang ipinalit ni Nabucodonosor kay Joaquin bilang hari ng Huda, at pinalitan niya ng Sedekias ang pangalan nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Dahil sa ngalan mo poon, iligtas mo kami ngayon. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Panginoong Diyos, pinasok ng hentil ang lupang pangako, hayot iyong masdan. Winasak ang lungsod, ang banal mong templo ay nilapastangan. Ang mga katawan ng mga lingkod mo'y ginawang pagkain niyong mga ibon. Ang kanilang laman sa mga halimaw ay ipinalamon. Dahil sa ngalan mo, poon, iligtas mo kami ngayon. Dugo ng bayan mo'y ibinubo nila sa buot palibot nitong Jerusalem. Animo ay tubig, sa dami ng patay ay walang naglilibing. Ang kalapit bansang dooy nakasaksi, hindi mapigilan yaong pagtatawa. Lahat ng palibot ay humahalakhak sa gayong nakita.
Iyang iyong galit sa amin, O Poon, hanggang kailan ba kaya matatapos? Di na ba titigil ang paggagalit mong sa amin tutupok? Dahil sa pangalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Huwag mong parusahan kaming mga anak sa pagkakasala ng aming magulang. Ikaw ay mahabag sa aming mga lingkod, pag-asa'y pumanaw. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Mahabag ka sana, kami ay tulungan, Panginoong Diyos na tagapagligtas. Dahil sa ngalan mo, kaming nagkasalay, patawaring ganap. At ang pagpupuri sa iyo ng madlay hindi maglilikat. Dahil sa ngalan mo, Poon, iligtas mo kami ngayon. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang saking nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. Pagdating ng huling araw, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, nangaral po kami at nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga kababalaghan sa iyong pangalan. At sasabihin ko sa kanila, kailan may hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, mga mapaggawa ng masama." Kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ang bahay na iyon. Ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Ang bawat nakikinig na aking salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. Umulan ng malakas, bumaha, at binayo ng malakas na hangin ng bahay. Bumagsak ang bahay na iyon at lubusang nawasak. Nang masabi na ni Jesus ang mga pananalitang ito, ang mga tao'y namangha sapagkat nagturo siya na parang isang may kapangyarihan, hindi tulad ng mga iskriba. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal at binabati din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadiboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa at daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana
ni Jesus Nazareno. Kahapon, isinalarawan sa atin at pinaalala ni Jesus Nazareno na kung siya ang tunay na puno, siya ang tunay na kinakapitan natin sa buhay, tayo ay mamumunga ng tunay. Kung ano ang puno, siya ang bunga. Kaya nga, napapatanong tayo, bakit marami naman ng Kristiyano, marami naman ng Katoliko, pero bakit talamak pa rin ang karahasan, ang korupsyon, ang pandaraya, ang pagkakagulo, sapagkat bagamat sa pangalan tayo'y Kristiyano, sa taguri tayo'y mga deboto, sa pagkakilala tayo'y mga anak ng Diyos, nakakalungkot mang aminin, iba ang ating buhay. At iba ang ating buhay dahil sa totoo lang, hindi talaga tayo nakakapit sa Kanya. Kaya iba ang bunga. Dahil imposible na kung si Jesus Nazareno ang nagahari sa ating buhay, imposibleng hindi tayo mamunga ng mabuti. Kung ang awa ng Diyos ang tunay na dumadaloy sa ating puso, imposible na hindi tayo magpatawad. Kung ang kabutihan ng Diyos ang umiiral sa atin, imposible na hindi tayo magmalasakit. Kanina siguro iba sa inyo, naabutan nyo pa ang pila dyan sa Tagiliran dahil ngayon ay Thursday, ang ating lingguhang programa, pantulong sa mga taong lansangan. Sapagkat kung tayo tunay na may debosyon sa Poong Nazareno, hindi pwedeng wala tayong pakialam. Hindi pwedeng makasarili tayo. Hindi tunay na deboto na ang pakiramdam niya, siya lang at ang Nazareno ang malapit at wala na siyang pakialam sa kanyang kapwa. Kaya nga sa munti nating pamamaraan, ipinapaalala natin sa ating mga sarili ng ating debosyon na nananalaytay sa ating buhay. Kaya nga, kapag binibihisa natin ng Nazareno, tayo rin ay nagbibigay pambihis sa ating kapwa. Sapagkat anong sabi ng Panginoon, ano man ang gawin mo sa iyong kapwa, lalo na sa mga maliliit, ganon din ang ginagawa mo sa akin. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, nagpapatuloy ng paalala ang Panginoon. Hindi dahil tumatawag ka sa akin, hindi dahil sumisigaw ka ng Panginoon, ikaw ay tunay kong alagad, sapagkat ang tunay na alagad, gaya ng tunay na namumunga, ay yung nakikinig at sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya tayo naririto dahil gusto nating sabihin sa Poong Nazareno, tayo'y mga deboto, tayo'y mga sumusunod, tayo'y namumunga, tayo'y nakatayo sa matibay na sandigan. Dahil kung panay pananalita lamang ang ating pagsunod sa Kanya, darating talaga ang araw, pag sinubok tayo, kakalas tayo. Kahit 20-30 taong tayo sa simbahan, namamanata, naglilingkod, kapag dumating ang matinding pagsubok, doon lalabas sino ang namumunga. Pag dumapo ang kanser, pag nagkaroon ng hidwaan sa pamilya, kapag hindi umaangat ang negosyo,
Doon masusubok hanggang kailan ba talaga tayo nakakapit sa Kanya. O para bang nasa buhanginan lang ang ating pananampalataya, guguho agad sa pagbayo ng mga problema, mga krus at unos sa buhay. Kaya nga, tuwing tayo lumalapit sa Kanya, buksan natin ang ating puso. Hayaan natin ipaalala sa atin lagi ng Panginoon ang Kanyang pagmamahal. Hayaan natin lumago ang ating paniniwala sa pamamaraan ng Diyos. Opo mga kapatid, hanggat hindi tayo nabubuksan sa pamamaraan ng Diyos, mahihirapang lumago ang ating pananampalataya. Tuwing tayo'y nagdarasal, hindi lang tayo humihiling sa Kanya. Tayo'y nagtitiwala sa Kanya. Sana po, pagkatapos natin sabihin lahat ng ating mga kahilingan, masabi din natin sa Poong Nazareno, anuman ang mangyari, naniniwala pa rin kami sa inyo. Alam namin ang inyong pamamaraan, ang inyong kalooban, ang pinakamainam para sa amin. Kaya maganap nawa ang iyong kalooban. Maghari ka sa amin. Kung araw-araw po, iyon ang ating dadasalin, maghari ka sa amin, sundin ang loob mo. Naniniwala po kami na laging mabuti ang iyong pamamaraan. Pag ganun daw lagi ang ating nasa puso, hindi lang tayo magiging matibay sa panahon ng pagsubok, magiging mabunga din ang ating buhay. Bakit tayo lumalapit kay Maria? Bakit makapangyarihan si Maria? Sapagkat katulad ng kapangyarihan na ipinamalas ni Jesus sa Ebanghelyo, puno siya hindi lang ng salita, puno siya ng gawa, puno siya ng grasya, sapagkat puno din siya ng kalooban at pamamaraan ng Diyos. Kung papaano makita natin sa larawan ng mahal na ina, kahit ang batang Jesus Nazareno tumakbo sa Kanya, kumapit sa Kanya, lumapit din tayo sa Kanya. Siya na ina ng laging saklolo, sapagkat sino ba talaga ang laging saklolo? Sino ba talaga ang laging tutulong sa atin? Walang iba kundi si Jesus Nazareno. Mahal na ina ng laging saklolo, ipanalangin niyo po kami at ilapit niyo kami lagi upang kami makasunod ng tunay sa iyong anak na si Jesus. Magsitayo po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, may pananalig tayong kumakapit sa Ebanghelyo na naghihikayat sa ating itatagang espiritual na tahanan sa kalooban ng Diyos. Manalangin tayo ngayon sa Ama at ang ating tugon, Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga pinuno at miyembro ng simbahan naway mamuhay sa espiritu ng Ebanghelyo at laging hanapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng tapat at mababang loob na paglilingkod. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga mag-asawa naway matagpuan ang kaligayahan
sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa isa't isa at sa mabuting halimbawa na kanilang pinakikita sa kanilang mga anak, manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga kabataang lumalaki sa magulo at nakalilitong daigdig, naway makatagpo ng kahulugan sa kanilang mga buhay at matulungan silang malagpasan ang anumang kabiguan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Ang mga may sakit na nagdurusa sa masamang pangangatawan, naway makaranas ng mapagmahal na kabutihan, mapagkalingang presensya, at mapagpagaling na kapayapaan ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Sa mga taong naunang lumisan sa mundong ito, naway igawad ang walang hanggang kapahingahan at walang katapusang liwanag. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo kami sa iyong salita. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Panginoon Diyos, ukitin mo ang iyong mga salita at magutos sa aming mga puso at akayin mo kami sa daan ng pag-ibig at kapayapaan. Hiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong pag-aahin sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan, sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos sa ngapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Cirilo ng Alexandria, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-dugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Buong galang at pag-ibig tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo,
Sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan. Patawad po, Panginoon, kung minsan panay salita lamang kami, pero sa gawa, hindi kalooban mo ang nagaganap. Patawad po kung nagiging marupok kami sa pananampalataya kapag dumadaan ang matinding pagsubok sa aming buhay. Kapag hindi nasasagot ang aming mga dinadasal, patibayin niyo po ang aming pananalig, Panginoon. At pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating sandigan, ang ating lakas. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na communion, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas.
Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, ang mga nagdadala po ng bigas, dilata, noodles, at iba pang pang-ayuda, gaya ng iThursday, ang ating lingguhang feeding program. Ang ating simbahan ay umiikot buwan-buwan, tumutulong sa mga parokya, mga kumbento na may programa para sa mga mahihirap. At kapag may nasusunugan, nasasalanta, ang ating simbahan, ang isa sa mga unang tumutugon sa kanilang pangangailangan. Dahil nga, kung tayo'y tunay na may debosyon sa Poong Nazareno, tunay din tayong may malasakit at awa sa ating kapwa. Makapangyarihan si Jesus Nazareno sapagkat ang kanyang salita, gawa at buhay ay iisa at magkaugnay. Ang tunay na deboto, ganun din. Kaya nga't matibay tayo kahit sa panahon ng mga pagsubok sa buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang lakas at pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka